Bilyon-bilyong pisong investments ang ipinangako ng mga Japanese business leaders sa pakikipagpulong nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Anumang oras ngayong gabi naman ng working dinner ng Pangulo at ng Japanese Prime Minister bilang bahagi ng state visit. Mula sa Japan, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Atom, ongoing na yung working dinner na yan na nabanggit mo pero kakatapos nga lamang ng kanilang bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan na si Takaichi Sanae. Sa kanilang joint press conference ngayon lamang, kabilang sa mga inanunsyo ng dalawang lider na napagkasunduan sa larangan ng depensa ang pagsisimula ng formal na negosasyon para sa palitan ng classified military information sa pagitan ng defense authorities ng dalawang bansa. Gayon din ang paggawad sa Pilipinas sa mga barkong kung tawagin ay Abukuma destroyers o mga warships ito, Atom. Sa larangan naman ng kalakalan at pamumuhunan, isang tax convention ang pinirmahan para maiwasan ang double taxation sa pagitan ng dalawang bansa. Wala pang ibinigay na detalye Malacanang kaugnay nito pero inaasahan magpapaganda sa business environment at cross-border investment ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Suportado rin ng Japan ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Gayon din ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council. May mga kasunduan din na mas maigting na kooperasyon sa agrikultura at pangisdaan, sa health services, human development, space development, artificial intelligence o AI. I am pleased to announce that we have elevated our relationship from a strengthened strategic partnership to a comprehensive strategic partnership. This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time. Bago ang pulong ngayong gabi ay nagtalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa joint session ng National Diet o yung Kongreso ng Japan. Ipinaalala ng Pangulo ang lumalim pa ugnayan ng Japan at Pilipinas mula na magbalik normal ang diplomatic relations ng dalawang bansa, 70 taon na ang nakakaraan. Anya, hindi lang kaibigan kundi katuwang at kakampi ang Japan na sumusuporta sa Pilipinas kaugnay ng tensyon sa South China Sea. This partnership finds concrete expression in our deepening defense and security cooperation through frameworks such as the Reciprocal Access Agreement, the Acquisition and Cross-Servicing Agreement, and Japan's Official Security Assistance Program, which supports the Philippines in enhancing its maritime domain awareness and defense capabilities. Magkakasunod ang business meeting sa Pangulo ngayong araw na ayon sa Malacanang ay nagresulta ng mahigit 56 billion pesos na pangakong investment sa electronics at shipbuilding sa Pilipinas. Hanggang 10,000 ang malilikhang trabaho dahil sa pamumuhunan ito. Hiwalay pa dyan ang naunang $3.4 billion sa pangakong investment na bunga ng mga pulong sa mga business leaders ng Japan. Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy. Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. Kahapon, nasaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga kasunduan ng mga pribadong kumpanya para sa pagdevelop ng AI-powered smart city sa Makati. Meron din para sa digital finance at digital marketing. Ang pakinabang dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI, mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Atom, bukas ay balik Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos pero bago yan ay may nakatakda siyang press conference kung saan inaasahang sasagot siya sa ilang mga mahalagang issue dyan sa Pilipinas tulad na lamang ng mga pinakahuling pangyayari sa Senado. Atom. Maraming salamat, Ivan Mayrina.